Araw ng Monday, July 20, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Delta Air maglulunsad ng direktang Los Angeles-Manila flights simula sa 2027. Prosecution, inaasahan na may pasabog si NBI Chief Matibag sa impeachment trial kaugnay sa kill threat laban sa Pangulong Marcos. Trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumagsak sa 34% sa SWS survey. LTFRB ibinalik ang 60 pisong price cap sa booking fees ng app-based taxi. PNP may person of interest sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan. At higit 20 kabahayan sa Laguna inanod ng tubig baha. 2 bata nawawala. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Welcome! Sa Department of Tourism, ang plano raw po ng Delta Airlines, Delta Air, na magbukas ng direktang flight sa pagitan ng Los Angeles at Maynila simula sa susunod na taon. Sinabi ni Tourism Secretary Dita Angara Matay na magsisimula ang ito pala ang alaala ng bagong Tourism Secretary natin ngayon, ano? Dita Angara Matay. Ay, Secretary, magparamdam kasi kayo. Pakilala naman kayo, Secretary. Nakakailang buwan na ba siya? 4 na buwan na yata siya. Oo nga eh. 4 na buwan na ba? Sus Mario Jose. Hindi ba? Hindi ba Oo nga, 4 na buwan na? Parang hindi pa natin nakikilala. Oo, tama. Dapat nagpaparamdam naman po kayo. Oo, promotion pa naman ng yan pa naman ang number 1 na trabaho ng tourism, pagpo-promote. Oo. Ito ho ang bagong tourism secretary natin, Secretary Dita Angara Matay. Yan. April siya na-appoint. April 10. Yun, 3 buwan na. 3 buwan na. Mahigit ng 3 buwan. Magsisimula raw po ang non-stop flight sa March 28 hanggang June 6, 2027 na may 3 biyahe kada linggo. Okay. Uy, baka madalas na uwi natin ito, kumbatsero. Pwede. Yan kung Delta Air, American Airline yan. Airline yan eh. Flag Oo. carrier yan eh. At LA, ay sa bagay, West Coast ito, West kumbatsero. Alam mo naman tayo, laki tayo sa Manhattan. Manhattan. Sa East Coast tayo. East Coast, East Coast Pagsapit daw po ng June 7, 2027, magiging araw-araw na ang biyahe dahilan para ang Delta ang magiging kauna-unahang airline mula sa Amerika na may direktang flights sa Maynila. Ibig sabihin walang layover ito. Walang layover. Ang mabigat diyan, ang Philippine Airlines ang direct competitor niyan. Ang maganda nito, ang maganda naman nito, pagandahan ng presyo 'yan. Pagandahan ng serbisyo at presyo. Walang kakompetensya ang Philippine Airlines sa direct flight diyan sa LA. Kaya nga kaya mga tagapal, pagandahan ng serbisyo, pamurahan pa. Pamurahan 'yan. Ang PAL din dati merong direct flight sa London eh. Meron. Wala na nga yata. Saan? London. Ngayon yata wala na. Wala. Nalis na. Nako. Dapat siguro ibalik na yan ni Kapitan Lucio Tan na nag-birthday pala. Nag-birthday. Tingnan mo nga naman ang mga ipinanganak ng July Talaga naman Talaga, mahaba buhay. Mahaba ang buhay. Kapitan Lucio Tan, happy belated happy birthday. Ayon po kay Secretary Mata, ay mas maraming flights at airline options ang magbibigay ng mas abot kaya at mas madaling paglalakbay para sa mga Pilipino, habang mas maraming Amerikano, hindi lang mga Amerikano ito, pati mga Amerikana na turista ang maihikayat na bumisita sa Pilipinas. Makikinabangan niya dito hindi lamang ang mga pasahero kundi maging ang mga airlines, paliparan, tourism enterprises at ang ekonomiya ng bansa.
Batay sa record ng Department of Tourism, umaabot sa nasa mahigit 700,000 ang mga turistang kano at kana ang bumisita sa Pilipinas. Ilan? 700,000. Dapat 700,000 ang bumisita na sa Pilipinas hanggang nitong July 18 lang, hanggang nung Sabado lang. So tigi-tigi 100,000 bawat buwan. Bawat buwan, oo. Baka naman mga Filipino-American yan. Baka nga, baka kasama na siguro US yan. citizen na yan. Hindi naman dahil sa tourism. inililista na kahit na Pinoy itsura, pero dahil sa ipinanganak na sa atin doon sa Amerika, itinuring na ring kano. Kahit na hindi naman kano itsura. O kaya naman kumpatsero, baka kung nag-naturalize American naman yan, Pilipino, nagpunta doon, nagtrabaho, tapos nag-acquire ng citizenship, hindi naman nag-dual citizen. Blue passport lang yon. Wala naman dalang green passport, wala namang maroon passport yan. Ibig sabihin, kaya Amerikano na rin Amerikano yun. Ang kategorya niyan, kahit na... Para pa lang yung anak ni Dr. Sam De Lasa na ipinanganak sa Amerika, ang passport na dala ay blue. Yung passport ng Amerika. Gustong magkaroon ng ng kulay pulang passport yung pwede. Passport ng Pilipinas. Pwede. Ikaw naman. Nagtatanong nga kung paano daw madali yan. Madali lang yan. PM is the key. Ayan. Doc Sam. At saka kahit na doon ipinanganak, ang magulang mo ay mga magulang ay may dugong Pilipino. Dual citizen yun, mangyayari sa gano'n. Dual citizen. Ayan, magiging dalawa ang passport noon. Yun ang maganda. Kung gusto mong hindi ka pag-initan ng mga namamas ko diyan. Yung mga namamas ka, yung ang gamitin mo yung pula. Pula. Pinoy ka. Sa Tagalog ka. Ayun, oo. Yun ang number 1. Number 1. 6:11 ng umaga. Naimbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayon. Gising na. Inaasahang may mga magiging pasabog si NBI Director Melvin Chicago Matibag Cayetano sa pagharap nito bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Bagamat tumangging idetalye, sinabi ni House Prosecutor Representative Terry Ridon na mahalaga ang mga impormasyong ilalahad ni Matibag hinggil sa pagsisiyasat ng NBI sa many death threats ni VP Sara, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ridon, hindi lamang technical findings ang ipepresenta ni NBI Director Melvin Chicago Matibag Cayetano, kundi bibigyan linaw din ito ang alin? Ang mga naging papel Nino? ng investigating units ng NBI sa pagsisiyasat sa naturang usapin. Wala namang kabuluhan niya. Wala namang kabuluhan. Yung pagkakadiin natin walang say-say. Sabi siguro ni Engineer Tony Nanggel, mag-time check na nga lang kayo. Oras natin, Engineer Tony Nanggel. 1 minuto na, makalipas ang 6:12 ng umaga. Samantala, dapat hayaang magsalita si NBI Director Melvin Chicago Matibag kaugnay sa naging resulta ng investigasyon sa umano'y banta ni Vice President Sara Duterte laban kina BBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Congressman Terry Ridon, isa sa House Prosecutor, ilalahad ni Matibag ang resulta ng komprehensibong investigasyon na ginawa ng NBI sa kill threat. Pero hindi panahon ito ni Matibag. Ang gusto nga ni dating NBI Director Jimmy Santiago. Ako ipatawag nyo. Nagtataas nga ng kamay si Judge. Si Judge. Si Judge, ano ba mga tawag kay si Judge Asintado. Judge Asintado. Nagtataas nga ng kamay. Mukhang ready si Idol. Si NBI Director, dating NBI Director Jimmy Santiago. Ba't nga ba siya hindi pinapatawag? Oo nga, sila nag-imbestigan yan Kabilang daw po
Tapos sa inaasahang tatalakayin ni Matibag ay kung may umiiral pang banta laban sa first couple. Inamin din nila na hindi nila alam kung ano ang mangyayari kapag humarap si Matibag sa impeachment court. Ngunit ang kanilang focus ay hayaan itong magsalita ng katotohanan. Lalo na sa buong komprehensibong investigation. Iginit ng House Prosecution Panel na dapat ipakita ni VP Sara Duterte ang kanyang mga bank records at income tax returns sa Senate Impeachment Court upang masagot ang paratang na meron siyang unexplained wealth. Ayon kay prosecution spokesperson Attorney J. Tolosa, ang mga dokumentong ito ang pinakamabisang panlaban sa natuklasan ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa umano'y hindi tugma sa mga idineklarang yaman ni Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ito yung pagbobotohan ngayon. Yan ang pagbobotohan. Ng mga senador. Yun. Alas 6:15 ang ating oras. Maya pa ba kekongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Bumagsak sa 34% ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station. Ilang araw bago ang kanyang ikalimang SONA o State of the Nation address. Sa survey na kinomisyon ng Strat-based group na isinagawa ng SWS, lumabas na 34% lamang ng mga respondent ang may malaking tiwala sa Pangulo, mas mababa ng 1 point kumpara sa unang quarter, habang 45% naman ang may maliit na tiwala sa kanya. Samantala, nananatili namang matatag at walang pagbabago sa 57% ang match trust rating ni Vice President Sara Duterte na nakaharap naman ngayon sa impeachment trial. Isinagawang survey sa pamamagitan ng panayam sa 1,200 respondents sa buong bansa at may margin of error na negative plus 3%. Ganong diferensya nung nakaraang survey? Sa 1 point daw. 1 point. Wala bang margin of error yan? Kapag ganong 1 point, parang baliwala. Parang baliwala. Pero ano ba ibig sabihin ng maliit na tiwala? Ibig sabihin walang tiwala, ganon? Medyo may tiwala, pero hindi buo. Hindi buo ang tiwala. So parang pinagdududahan mo. Pero yung kay VP Sara, yung match trust rating. Mataas. Ang taas, 57%. 57%. Yan ha. Yan sinasabi namin. Kaya yung mga senador, malamang kakaba-kaba din dyan Totoo yan. Kasi magiging saligan din ng kanilang pagpapasya. Ito kayang i-convict ko na to o i-absuelto ko na to ay gusto ng tao. Ayan, may mga survey na ganyan. So hindi na nakabase dun sa ebidensya. Tanggapin na natin ng totoo, kumbachero. Dahil nga ito'y political process at padamihan lang naman talaga ng boto ito. Kahit na ano pa yung malantad dyan, lilitaw pa rin. Talaga, ang kulay ng politika. Politika pa rin. Kaya nga hindi nagsisimula pa lang parang alam mo na ang hatol ng lahat ng judges senator judges. Tumingin ka lang yung paraan pa lang ng pagtatanong ng mga senator dyan. Alam mo na kung saan linya, kaliwa ba o kanan. Well, hindi man lang parang inosenteng tanong Hindi ganoon Yung bang parang gusto mo lang talagang malaman kung ano yung Hindi Hindi. Parang mga leading Totoo. Alam mo kung bachero kung sino ang ewan ko kung nanonood kayo, kung sino yung mukha pang inosente ang tanong at gustong mag-elicit lang ng impormasyon mula doon sa magkabilang. Si Senator Raffy Tulfo. Si Senator Diba nagtatanong siya tungkol sa Romanov, yung isang sa Romanov. Kung siya parang si Senator Bam, ganun din. Senator Bam Aquino. Kung nasusubaybayan po ninyo. Kaya dapat talaga pakinggan nating mabuti ang mga senador para medyo manghula ka pa. Ayan. Ito kaya to convict o to acquit. Ayan. Mga senator, judges, ganun din naman. Kayo rin sa sarili ninyo. Kapag magtatanong kayo, yung talagang nagtatanong. Yung gusto mong malaman, yung sagot. Yan. Hindi yung alam mo na yung sagot, gusto mo lang idiin at ipakita kung nasaan ka. Ayan. Sasabihin mo doon sa respondent o prosecutor, alam mo, narin
Check mo ha. Ah. Check mo. Nagtanong ako. Nagtanong pabor sa ako, iyo. ha? Check. Alam mo na ha. Yan. Huwag mo akong kakalimutan kung ano tanong man. Susunod! Dito po! Ano to, may price cap pala na ipinatupad ang LTFRB sa mga app-based taxi. Aba, bakit kaya? Ano kaya yan? May kinalaman ba yan sa pagtindi ng bakbakan? Oo nga. Kala natin ayos na eh. Dahil doon sa peace deal. Wala na. Mukhang natapon na sa payatas yung peace deal na yun. Ano kaya ang mangyayari sa atin? Itong mga nakakaraan, pababa na ang presyo ng langis natin. Masaya na tayo. Baka... ngayon ba, Mother? Yuel? Meron na naman bukas eh. May nakaamba na naman bukas? Noong Tuesday, kumbachero, mahigit 10 piso. Ang itinaas. Ngayon, mukhang tataas na naman. Ay, sus. May paramdam na naman. Naku po, nanang ko po. Iyan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:20. RH number 1. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ikaw na. Ako na ba? Ikaw na. Pati sinisilip ko pa ng mabuti itong balita, ako na pala. Samantala, alas 6:23 na po ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Nagpatupad ang LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ng price cap sa mga booking fee ng mga online o app-based taxi bilang tugon sa mga reklamo ng publiko ukol sa sobrang singil. Sa ilalim ng Memorandum Circular Number 2026-055, itinakda ang booking o platform fee sa hanggang 60 pesos o 20% ng kabuang aprobadong pamasahe. Ipinagbabawal din ng LTFRB ang paniningil ng karagdagang booking fee, convenience fee, service fee, platform surcharge, o katulad na singil ng walang pahintulot mula sa ahensya. Inatasan ng mga operator na malinaw na ipakita ang lahat ng singil sa fare computation, booking confirmation, at electronic receipt at panatilihin ang mga record ng mga nakolektang booking fees para sa audit. Babala ng LTFRB ang mga operator, platform provider o driver na lalabag sa panuntunan ay maaaring mamultahan, masuspinde, o makansila ang prangkisa o akreditasyon at katakot-takot pamparusa sa ilalim ng umiiral na batas. May magagawa bang kalokohan sa ganyan ng driver? Di ba sa app nga yan? Kapag nag-book ka, nakasama na rin na kagad yung presyo Matik na yun Oo, sa app talaga yun. Sa kumpanya. Kung nakametro ka. Kung nakametro. Ito sa kumpanya na mismo talaga. Kaya yung TNVS company mismo talaga. Ilan na bang natin ngayon? Ilan na ba Grab natin? Ilan na bang Wala kasing Uber Wala, nawala yung Uber. Kinain na nung Grab Oo. Kinain na nung yung Grab. Sa sasakyan, sa kotse, ay sa four-wheel, ay Grab na lang. Joyride, meron din yata. Joyride. Konti lang yata. In-drive. Ganun ba? Ayun, mas maganda paramihin yan. Para may competition din. Iba yung may competition. Tandaan nyo, pagka monopolya, una-una yung presyo, pangalo serbisyo. Kailangan pagalingan sila. At wag nating tatangkilikin yung nang aabuso sa atin. At dyan importante ang pagbabantay ng LTFRB. Yun. Hindi lang sa naghihintay na may magreklamo, kundi proactive dapat. Lalo pa, eto na naman. Eto na naman ang masamang balita. Posible raw hong tumaas ng hanggang 10 piso o 10 piso at 50 sentimos ang kada litro ng diesel. Naku po.
10.50. Nanang ko po. Habang ang sa gasolina ay 3.50 hanggang 4 pesos ang pwedeng itaas ngayong linggo. Kasunod ito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran na nagdulot ng pangamba sa supply ng langis mula sa gitnang silangan. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, ang pagtaya ay batay sa galaw ng presyo sa pandaigdigang pamilihan, foreign exchange, cargo premiums at iba pang gastusin sa lokal na industriya ng langis. Binigyang babala rin nito na maaring lalo pang lumala ang daloy ng enerhiya sa buong mundo kung maisasara pati ang Red Sea export route sa pamamagitan ng dahil sa mga Houthi rebels sa Yemen. Noong Biyernes ay sumipa na ang presyo ng Brent crude sa $88 per barrel, habang umabot naman sa $82.49 per barrel ang US West Texas Intermediate, ang pinakamataas na antas mula noong panoong kalagitnaan ng Hunyo. Samantala sa masama na namang balita, 2 bata ang nawawala matapos tangayin ng rumaragasang baha ang kanilang bahay sa Barangay Mapagong, Calamba City, Laguna. Ayon kay Mayor Ros Rizal, ang mga biktima ay magkapatid edad 8 at 10 taong gulang. Batay sa report, bumuhos ang malakas na ulan sa loob ng 30 minuto kahapon ng tanghali. Parang wala naman dito sa Manila. Parang kumulimlim lang nung mga bandang alas 10 ng umaga, pero hindi naman umulan. Pero doon pala, pagkalakas ng ulan. Laguna pala. Sa Laguna. 30 minutes daw pong bumuhos ang malakas na ulan dahilan para rumagasa ang tubig baha at tinangay ang mga kabahayan sa may riverbank. Ayun na naman. Ano? Kaya pala, nasa tabing ilog pala. Ito nga sa pictures. Naku po. 6 na bahay ang inanod ng baha habang 22 naman ang nagtamo ng pinsala. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng pamahalaan lokal ang permanenteng pag-relocate sa mga residente sa may riverbank para maiwasan ang kaparehong insidente. Ito lagi naman na lang ganun, paulit-ulit na lang yun Kapag may namatay na, saka natin maaalalang i-relocate. Yung bang tinatawag natin kumbatsero na danger zone, naaalala lang natin kapag ka na-endangered na. Kapag may namatay na. Pag may namatay na, yung na kababayan natin doon. Yung LGU, magkukumahog at magkukunwang kumikilos. Wala na, tapos na. Paulit-ulit. Saka ulitin natin yung mga nakatira sa ilalim ng tulay. Ayan pa. Ngayon may nasunog, may nasunugan, at bukas makalawa, babalik na naman doon. Wala namang gagawin ng pamahalaan. Pagka may nangyari na naman. Pag bumaha naman, ito, panahon ng tagulan ngayon. Mumurahin na naman ng gobyerno. Bakit kasi ka bumabaha? May problema sa flood control. Nasa ilalim ka ng daanan ng baha. Nandun ka sa, kaya dapat dito kung batsero, consistency sa party po ng pamahalaan. 6:29 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayon, gising na. Tinutugis na ng PNP ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa pro-administration blogger na si Alicia Lipata. Ayon sa Northern Police District, natukoy na ng Special Investigation Task Group ang isa sa riding in tandem na sangkot sa krimen. Iniutos ni NPD Director Police Brigadier General Ben Limir Kapili sa task group na gamitin ang lahat ng investigative and intelligence resources upang agad na madakip ang mga sospek. Binaril at napatay si Mima Alicia at ang kanyang live-in partner na si alias Nelboy matapos pasukin ang kanilang inuupahang bahay sa Caloocan alas 3 ng madaling araw noong July 17. Pinasok ba? Akala ko kabababa ng sasakyan. Ito, ano bang totoo dito, Mother? Si Lipata, si Mima Alicia ay kilalang miyembro ng United Vloggers and Influencers of the Philippines, taga-suporta ng Administrasyong Marcos at kritiko ni Vice President Sara Duterte. Nung makakita ko nga to, tsaka ko lang napuntahan, hinanap yung mga video. Ang kulit pala nitong babaeng ito. Makulit. Parang komedyante, nakakatawa na may inis ka pag ikaw yung kapag ikaw yung kinukutya. Kung labardahin ito si VP Sara, ganun lang talaga. Kaya lang yun, kailangan malaman natin kung sinong
may kinalaman dito sa pagpatay na ito. Saka kumbatsero, ito, tandaan na, lagi naman namin binabanggit ni kumbatsero to. Meron po tayong, kung pakiramdam mo, ikaw ay siniraan, malisyoso ang pagkakatira sa'yo, pwede mo siyang idemanda eh. Pwede mo siyang idemanda. Yun lang, kailangan lang talaga ang ating mga mga rules, mga batas tungkol dito sa pagbablog na to, malinaw. Kasi, tulad namin dito sa DCRH, pag meron kaming ginawang masama dito, o may sinabi kami nakadima-demanda, pwede, madamay pa nga yung aming kumpanya pagka nag-demanda kayo. Nauna nga si Mother na nadidemand eh. Di po ba? Pwede talaga mayroon pa mamaraan. Kung nasaktan ka, sobrang masama na yung pinagsasabi, pwedeng idemanda, pero yung hahantong sa papatain mo. Ayun, iba na yun. Hindi dapat umabot sa ganun, kumbatsero eh. Hindi umabot sa ganun. Kaya yung unang-una yung mga pagsasalita sa social media na yung mura ng mura, kumbatsero, yung parang pinapalampas na lang natin. Hindi lang yung kumbatsero, yung bang sumobra tapang. Oo, ipopost kita. Mga ganun. Dati ipopost kita. Mga ganun, no? Dati ipaparadyo kita. Hindi na ngayon. Hindi na. Ipopost kita. Parang ganun na ngayon eh. Kaya nga sumosobra na nawawala na ng accountability. Hindi ko na subaybayan tong batang ito, pero tama ka, binalikan natin eh. Tsaka talagang kung ikaw, tama ka kumbatsero, pag ikaw nasa receiving end ng pagbanat niya, mabubusit ka talaga. Mabubusit ka talaga sa kanya. Kapag ikaw naman yung hindi yung manonood lang sa kanya, hindi ikaw yung subject ng kanyang mga banat, parang matutuwa ka. Matutuwa ka sa makulit eh. Makulit po siya, no? Kaya lang po, uulitin po namin ni kumbatsero, tayo masasaktan tayo sa kasinungalingan mismo, sa paraan na pero hindi dapat umabot dun sa papatain mo. Oo, yung iba na yun, ibang usapan na yun. Demanda mo, ipakulong mo kung kailangan ipakulong, pero papatain mo, ibang usapan na yun. Ibang usapan na po yun. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Bah. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga-barangay 791 Arellano, Santa Ana, Manila. Aba, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, o anumang gadget ang gamit ninyo sa pakikinig sa DZRH, 2x2 sa DZRH. Dahil andyan ang mamimigay ng pera. Ayan. Baka kayo'y swerte na andyan ang malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. At para lalo kayong swertehin, ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay hopeful. Hopeful. Ayan. Prosecution hopeful Senate will grant subpoena for VP Sara's bank records. Ayun. Umaasa raw po ang prosecution. Kasi nga ngayon yan pag didesisyonan. Pagbobotohan na yan. Ng mga senator judges kung papayagan yan. Ito yung mahiwagang box kumbatsero. Actually hindi lang yan. Yung tax records, bank records, AMLAC records. Ayan. Ang sinasabi diyan ng prosecution, yung sa maikli lang, dapat ilabas yan sapagkat yan ang katotohanan. Sabi naman nung kabilang panig ng depensa, hindi, may karapatan. May karapatan ang inaakusahan laban sa tinatawag na pangingisda o fishing expedition. Hindi nyo naman alam kung ano yung ebidensya nyo. Gusto nyo mamingwit-mingwit lang na ganyan. Pero sa iba naman, lalo na sa mga nagmamasid-masid lang na mga mamamayang Pilipino, pag walang itinatago, bakit ka matatakot? Ganun lagi ang katwiran natin kapag kaya nung nakausap natin si Attorney Powa nung wala ka. Si Attorney Powa. Ay, happy birthday kumbatsero. Thank you. Happy birthday. Nag-celebrate na kami dito nung ganun ba? Nag-celebrate habang wala ka. Kasama si Attorney Powa. Oo, nagdala ba ng Powa. Ginhawa ka. ng Vietnamese noodles. Attorney Powa, magandang umaga po sa inyo. Nabanggit nga, napag-usapan nga namin kumbatsero na
na itong sitwasyon ni VP Sara na ito, kapag ka binalikan mo yung konteksto ng panahon ni dating Chief Justice Corona, talagang inilabas inilabas yung mga records ng kinokontra yun ng... So parang may president na, may president na nangyari na sa impeachment Tapos binanggit din natin sa kanya yung baka naman kaawat nyo dyan, mapahamak lalo yung kliyente ninyo. Parang may tinatago di ba? Oo, binanggit din natin kumbachero yung second envelope. Kamukat-mukat mo nung binuksan yung second envelope. Wala naman pala. Pabor pa pala kay Erap dapat yun. Inaawat-awat nila. Kaya sabi ko, baka naman yung hinaharang nyo na yun, makatulong pa kay VP Sara. Ayun nga. Yun ang dapat nilang pag-isipan. Yan po ang pag-iisipan ng mga may isip na senador. Mga nag-iisip na senador. Mga nag-iisip sana mag-isip naman sila, kumbachero. Oras po natin. Mr. Jelom Tang Lakyam Samlak Hun 6:36 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by AC. Hataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Naibigay na ba ang dagdag sweldo? Oo nga, no? Kailan ba yun? Hindi, parang ang ikot ng metro ay sa kwan, sa... Kailan ba dapat magsimula yan? Sige nga, kausapin nga natin, yung mamang may kinalaman dyan, na binigla tayo. Binigla tayo. Hindi naman tayo humihingi. Bigla tayong binigyan. Iba ka. Talaga naman na yun. Samantalang dati, sigaw na sigaw yung mga... Sinawaan na siguro yung mga sumisigaw ng wage increase nung tahimik na, saka biglang siningitan tayo. Binigla tayo. Si Secretary Francis Tol Tolentino Nandoles. Secretary Tol, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, lalong-lalo na sa mga nagdiriwang ng kaarawan. alam niyo. Na po yung kausap natin. Nag-celebrate, nanalo ang Spain sa football. Panalo? Happy birthday ka, Jerry. Ay, Panalo ba ang Spain? Katatapos lang po nung World Cup 1-0 para Argentina. Ay, pambihira. Kaya pala lungkot ni Messi Yung napuyat. Napuyat ngayon. Na manggagawa, yung mga nanood, lahat. Yung nila. Kami, larong buko lang kami. Agawang buko lang kami. Secretary Tol kaya hindi kami masyado sa football. Pero, Secretary, kami magtatanong lang, yung unang hulog, first tranche. 60 pesos yata wage yun. increase. Magkano at kailan magkakabisa?
Sa 25 po, sa Sabado. 25. Tinan mo nga naman. No? July 25. Aha. Opo. Yung 25 yung 25 cut off kasi yun kumbachero eh. Pagka may ibang ibang kumpanya yung cut off yung 10.25 ang pasweldo. 10.25 ang pasweldo. So doon pa lang iikot ang metro, hindi naman doon ibibigay yung dagdag sweldo. Opo, gawa ng hinintay pa yung pagtatapos noong publication date. Yes. Opo. 60 pesos ito, Secretary, ano? Yung 85 ang total, pero mauna 65 simula sa July 25. Opo, yung susunod na bahagdan ay sa 2027, February 20, yung 25 pesos po. February 20. Oo. February 20. Nabanggit ho namin kanina na kung kailan yung hindi na humihingi yung mga Napagod na siguro Napagod kasi na. sigaw eh. Oo. Tsaka nyo naman na at tsaka pagdating nyo pa lang dyan sa Dole, ano ho ba ang buong pangyayari at paano rin kayo umabot sa ganitong halaga, 85 pesos? Opo, alam niyo po, mahaba yung mga consultation na to eh. Meron po tayong Republic Act 6227 na nagtatalaga dun sa mga regional wage boards po na mag-conduct ng consultation, mag-conduct ng public hearing. So, mahaba po yung naging proseso niyan. Kahit wala pa ho ako nun, gugulong na po yan eh. Kasi kabilang po ang labor sector, kabilang po ang mga employer, tripartite, kasama po ang ating pamahalaan, kasama po ang dating NEDA, DEP na ngayon, kasama po ang DTI. So, meron pong formula po yan, yung general equilibrium kung saan napasok yung datos ng inflation, yung halaga ng piso, at lahat na. At kabilang na rin po siguro yung naging bahagi ng February 28 na hidwaan sa Middle East. So, kasama po lahat yan. So, ito po yung lumabas na sa datos. At yan po acknowledge din naman ng NEDA na ganyan po talaga. Ever since po, ganyan po yung formula na ginagamit. Hindi po ito out of blue. Meron po itong basic. Dumaan sa siyensya. May science yan. May pag-aaral. May pag-aaral po. At ganon din po ang ginagawa ngayon sa iba't ibang rehiyon. Ongoing po ngayon sa Region 3. Ang alam ko, Oktubre, ito naman yung malaki-laki po ito, Region 7, Cebu. Po yun. At saka yung Region 4A dito po sa Calabarzon. Nako! So, ito ay gumulong. Oo. Yan nga sana isusunod namin tanong kasi ibang region nakaabang. Takam na takam eh. Takam lang eh. Pakiulit nyo ngayon, Secretary. Ang nakaambana ho ngayon at gumugulong na yung proseso, may mga consultation na, ay yung Region 3, Central Luzon, ito na yung mga Pampanga, Bulacan. Ayan. At yung 4A, yung Calabarzon, at itong, kung hindi ako nagkakamali, 7 pala, hindi ko nabanggit yung Cebu area. So, yan ay umiikot. Iba't iba kasi yung anniversary date. Iba't iba po yan. Kaya iba't iba po yung petsa. Ano po yung anniversary date? Hindi yata pwedeng dalawang increase sa isang taon eh. Apo, tama po kayo dyan. Ganito po yon. Pag halimbawa ngayon ang ating simula ay July 25. July 25. Ang anniversary po ay July 25. So next year po, within 60 days, July 25, 2027, na po yung anniversary date, ay magkakaroon na rin ng review. Evaluation, consultation, public hearings, lang iba't ibang sektor. So yun po yung tinatawag na anniversary date na nakasaad din po sa batas. Ayun, kaya pala ano. Okay, Secretary, ito maraming nagtatanong dito. Halimbawa po, ang isang nakikinig sa atin na manggagawa ay hindi naman minimum wage earner. Wala po kayo. Secretary, iikot lang ko ng konti. Naririnig niyo na po ako ngayon. Mikot ka. Ikot na po ako kasi. Naririnig niyo na po ako ngayon, Secretary. Naririnig ko po. Yung pong ibang mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, inabutan itong wage increase na to, wage hike. Pero hindi naman sila minimum wage earner, pero mas mataas ng konti sa kasalukuyan bago yung increase. Paano po mangyayari sa kanila? Depende po sa iba't ibang kumpanya yan. Meron tayong tinatawag na wage distortion. Apo. Ang ibig sabihin po niyan,
kadalasan nag-a-adjust din po yan kasi hindi nagpapang-abot yung mga managerial, supervisory sa minimum wage. So, dalawa pong step po yan. Unang-una po, paihiralin po yung CBA. Kung merong collective Kung may CBA bargaining sila. agreement, mag-uusap sila. Apa. Yung sektor na manggagawa at yung management patungkol dito sa wage distortion. Pangalawa po, ay kung walang CBA, ay yung direct na po nag-uusap yung mga empleyado at saka yung Employer. Yung empleyado sa employer. Apo. Oo. Pero wala pong Guidelines. Baka may guidelines, baka malinaw po na- may guidelines kayo na para hindi mahirapan na yung mga kumpanya dun sa tinatawag yung pag-aayos sa wage distortion. O kaya may mga kumpanya na maramot. Sasabihin, hindi, minimum lang ang pinadadagdagan. Hindi ka, sobra ka na sa minimum eh. Parang ganun po. ano po, ang nagdidikta po dyan ngayon ay yung pangangailangan kasi usually po talagang humihingi ng costing adjustment yung nasa managerial kasi lalong-lalo na kung magpapangabot. Pero bihira naman po yung nagpangabot yung sweldo ng managerial doon sa minimum wage earner. Bahagya po sa ibang sektor po. Dapat talaga, no? Pero hindi ho, halimbawa may ganun nga sitwasyon, dahil hindi mandated, so hindi pwedeng magreklamo yung aabutan ng sweldo. Hindi po nagpapangabot yan kaya malaya po silang nag-uusap diyan yan po yung diwa ng batas na ang pinoprotektahan ay yung nasa mababa at yung sa middle at management ay sila po yung malaya nag-uusap. So ito ay July 25, tapos ang magiging minimum wage na kapag na-implement na ng buo ito ay 755. Correct. At doon naman po sa isang grupo yung agricultural ay 743. Ito po yung tinatanong nila sa inyo, agricultural. Meron po tayong fishery sector sa Nabotas, meron po tayong nanlalambat po sa Malabon, yun po yung mga nababanggit dito. Oo nga pala. Sinabi nyo, yun ang automatic na itatanong. Asan ba bukid dito? 743 sa agricultural, 780 pala ang kabuuan sa Metro Manila ng non-agricultural pag na-implement na yung buo. Again, ang pangalawang bagsak ay February 20, 2027. Ayan. Tama po kayo. Tama po. Okay, isa na lang po, Secretary. Marami pong mga kababayan tayo ang naiinggit sa mga 4-piece beneficiaries. Tapos yung mga gutom beneficiaries. Tapos yung mga near poor ayuda na ibibigay ng DSWD. Paano daw po yung mga formal employees na sila yung tinatawag na middle class tapos malapit-lapit sa upper middle class pero hindi po nakakatanggap ng ayuda. Sa DOLE po ba meron din silang matatanggap na ayuda? Kagaya nung nangyari nung pandemic na may one-time assistance na ibinigay po ang DOLE sa mga affected ng COVID-19 nung araw? Kadalasan po niyan, Katunyin, yung may mga employment disruption. Hindi po naunawaan ng iba. Ito pong mga binigay noong kasagsagan po ng gera sa Iran, yung bigay po sa ating transport sector na tulong ng DOTR. Galing po yun sa DOLE. Yun po tupad funds ng DOLE para matupad may disruption. Yun pong nangyari po sa Region 12 nung Lindol na 7.8. Yung mga empleyado po natin sa mga malls na nagkaroon din ng disruption ay nagkaroon din po ng after the appropriate profiling ng tulong sa DOLE, lalong-lalo na yung mga walang trabaho pansamantala dahil may mga aftershocks pa. Pero may karagdagang gawain din naman po yun. Pinatutulong po sila, halimbawa po doon sa mga community kitchen, pinatutulong po sila sa pagkalap ng datos nung iba. Yun po yung hindi naunawaan nung iba nating mga kababayan. At meron po ang DOLE na ECC. ECC po. Employees Compensation Commission. Yes. Opo, yung kung matatandaan nyo, yung first day ko in office, yung bumagsak na gusali sa Angeles, yung mga empleyado po doon, yung mga manggagawa po, construction workers natin na naapektuhan,
na pumanaw, sumalangit nawa. Nabigyan po yun ng ECC financial assistance, burial benefits yung pamilya. At ganun din po siguro ganun din yung gagawin na namin dito sa nasaksak na rider na pinasakyan ng pasahero. So, meron pong yung ECC, malayo sa radar ng iba pero malaking ahensya po yan na dapat ginagamit, nagagamit. Ano. Yung tupad ho, Secretary, tuloy-tuloy ito? Tuloy-tuloy po yan at dito nga sa Metro Manila may ilulunsad, ongoing na partially para naman linisin yung Ayan. mga estero. Na ito naman sa pakikipagtulungan sa MMDA. At ang katatapos lang po ay yung Brigada Eskwela Tupad. Tumulong din po kami sa DepEd ng kaunti para po maglinis ng ating mga paaralan bago po nagbukas ang pasukan. Wala na ho yung dating magwawales, magpapapicture, tapos kukolekta na. Bawal na yun. Iniiwasan na po natin yun. Nung kamakalawang linggo nga, nagkasunog sa palengke sa Batak, sa Ilocos. Sabi ko, yung mga nagsarang mga stall, sigurado meron, magkaroon din ng kaunting tulog. Meron po kasing Dole Livelihood Assistance Program, yung DILIP. Parang gano'n na rin po yun, yung pantawid po sa mga naghahanap buhay. Kayo po mismo, Dole mismo ang kumukuha ng mga taong, mga beneficiaries ng tupad na may gagawin, may tatrabahuhin talaga? Galing po yan sa baba. Galing po yan sa baba, dun sa mga sektor na, gaya po sa transport groups na nangyari po itong sa NCR, yung kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Galing po yan sa mga transport groups at pakikipagtulungan din sa DOTR noong mga panahong yon. Tama-tama, dito ngayong tagulan, magagamit ng husto yan, yung mga nangangailangan ng trabaho, walang mapasukan, gamitin sila sa tupad program sa paglilinis ng mga estero, Secretary. Opo, pero yung duration nito pinakamatagal 20 araw lang, kaya pantawid talaga. MMDA ay mapili yung mga lugar na talagang karapat-dapat, lalo na yung malapit sa mga esterong bahain na identified na ho nila yan. Sila po ang napili dyan, mga LGU. Tayo po natulong lang. Hindi na po tayo MMDA, Jerry. Yan na po yun. Sobrang active ng Department of Labor and Employment. Nung pagdating nyo, arangkada kagad mukhang blessing in disguise na wala kayo sa Senado, Senator Tol, kasi ang gulo-gulo sa Senado. Oo nga. Nanonood lang po tayo doon at hindi naman tayo makaka-comment at sub-judice po lahat yan. Hindi ba kayo hindi niyo ba na-miss yung Senado na habang nanonood kayo na impeachment trial? Hindi niyo ba naisip sana nandiyan ako? Nandiyan ako. Meron po akong robe noon kung natandaan nyo, 5 days ko na sinikip ko na ho. Naka-ready na sana Nakapag-o-taking na nga pala kayo noon, nung bago hindi pa lang nalalaban yun pero nakatago na lang sa kasin. Senator Tol, Secretary Tol, maraming salamat po. At congratulations po congratulations po. Sobrang ramdam na ramdam ngayon ng tao ang Department of Labor and Employment. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Buhay po kayo, Jerry. Katunying. Secretary Francis Tolentino, Dole, Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. RH number 1. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Monday! Kayo ba'y nag-aabang ng impeachment? Parang yung iba kong batsero hindi impeachment trial ang inaabangan, kundi ang latest sa mga nagbabangayang senador.
Not Hindi, no? necessarily impeachment, Oo. kundi yung mga personalan ng ilang mga senator judges. Ang tindi ngayon ng mga bakbakan sa pagitan nila Senators Alan Peter Cayetano Sa kabilang side. sa kabilang side at sila Senator Ping Lacson naman sa kabila. At Erwin Tulfo. At Erwin Tulfo. Ang tindi po ng banatan ngayon. Kumbaga, umaabot na sa personalan eh. Talaga, may mga name calling pa, no? Name calling na. So actually nakakalungkot kumbachero na umabot na sa ganito yung tuligsaan ng mga senador kapwa laban sa kapwa senador. Kaya nga siguro si Senator si Secretary Tolle, sabi siguro kahit na medyo sa feeling niya, kung ikaw yung andun magiging senator judge ka, medyo may inggit-inggit ka ng konti kapag makikita mo sila. Pero pag nakita mo na kung ano yung mga nangyayari, Baka sabihin mo buti na lang buti na lang wala ako doon. Sabi nga nung nasirang si Mandy Santos natin, blessing in the sky. Blessing in the sky yan. Blessing in the sky na wala siya doon. Oo, biruin mo. Meron palang ikinakasa ngayon ang Senado, sila Senator Ping at Senator Tulfo, na investigasyon sa flood control project ng Taguig. Sa Taguig. At may binabanggit pang may bagman, may binabanggit na porsyento, tapos ghost ghost projects. Naku po. Although yung ghost project medyo may duda ako ng konti doon. May duda tayo doon. Dahil kanyan in fairness kay noon pa man nung congressman naging speaker, naging si Senator Alan. Senator Alan Peter Cayetano, medyo kasi stricto daw diyan pagdating sa project eh. Oo, stricto sa project 'yan. Tapos ang problema, yung bang ang magsasalita o kukuning testigo kapatid mo, kapamilya mo, doon pa lang iba na dating noon eh. Iba na talaga. Hindi mo pa naririnig yung sasabihin. Oo, alam mo na. Kaya nga alam naman natin. Huwag naman sanang umabot sa ganun. Kaya alam naman natin na medyo may problema itong yung magkapatid. Yung relasyon ng magkapatid na Alan Peter at itong si Direk Lino. Ang alam ko, kumbachero, ang asawa ay hindi pwedeng tumistigo laban sa kanyang esposo o Hindi esposa. pwede. Oo, sa ilalim ng batas. Pero yung kapatid, mukhang walang kabawalan dun eh. Wala, ano. Malungkot, kumbachero. Ang lungkot ng mga pangyayari. Halimbawa, nung nakaraang andito ka pa ba noon nung nagsabi si Senator si Matibag? O di ba? Andito ako noon. Nung tinira ni Matibag yung SEA Games. Di ba? Ngayon, ang gusto, iimbestigahan Pati din daw nga ng pala yung Senado SEA Games na yan. SEA Games. Nako. Iimbestigahan din daw ng Ombudsman yung SEA Games. Talaga naman. Kung saan tayo nasuot dahil dito sa matinding polarization. Na-polarize na po ang ating bayan. Highly polarized. Highly polarized po ang ating bayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 20 ng Hulyo, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Financial records ni VP Sara. Pagbobotohan ng Senate Impeachment Court ngayon. Senator Ping Lacson, nagbibilang na raw ng testigo para maipakulong si Senator Alan Peter Cayetano. Flood control project sa Taguig kabilang sa bubusisiin ng Blue Ribbon sa pagpapatuloy ng hearing matapos ang SONA ng Pangulo. Presyo ng diesel posibleng tumaas na naman ng higit 10 piso kada litro. PNP naghahanda na sa SONA 2026, 20,000 pulis ipapakalat. At
mas mahigpit na seguridad para sa mga motorcycle taxi rider. Pinag-aaralan na ng PNP. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Bago ang detalye ng mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Yan! Dahil may nanalo na. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Diyan sa Barangay 791, Arellano, Santa Ana, Manila. RS6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, Katoning ka, Jerry, dito sa Arellano sa may Santa Ana, Maynila, parang may kinakasal na tikbalang. Ano? Dahil, Ano? Oo, umaalambon, tapos mapakainit ng araw. Oo, ayan, no? Ha? Tignan mo yung tikbalang. Arellano, nadadaan ako dyan Dito yung tapos gawaan papunta. ng maraming mga nagtitinda ng mga pugo, Pugo. mga mangga, mga banana Q, mga calamares. At syempre, isa sa mga masugid na nakikinig sa DZRH, itong si Tatay, nakita nyo kaninang estatwa ni Tatay yun. Tignan mo naman, pareho ganun sila ba? ng buhok. Pareho sila ng buhok. Tignan mo, tingnan mo nga flat naman, na flat yung buhok. Ha? Poging-pogi. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ang pangalan nyo po? Pedro Solano. Pedro Tatay Solano. Pedro na mahilig sa radyo. Opo, Astron. Yung kanyang radyo, ayan, no? Tignan mo naman, no? Pangalawang pelikula na yan. Pangalawang bili mo na yan, ngayon hindi ka na bibili. Oo. Salamat. Kasi pag nasagot mo yung mga tanong namin, Mang Pedro, kayo po yung nagtitinda rin. Tumutulong lang ako sa misis ko pag dito sa bahay pagluto-luto ng mga sauce, hot sauce at saka pagtimpla ng supa o ano. Ayan na, nandyan ang sikreto, Manong. Sa sausawan. Sa sausawan. Pero teka muna, papalakasin mo muna ang loob ni Tatay Pedro. Kinakabahan eh. Marang kinakabahan na. Paano ba ba't nanginginig ho kayo? Ilang taon na ho ba kayo? 58 po. Napakabata niyo pa. Batang-bata. Ano ba ang probinsya ninyo, Manong? Sorsogon. Diyos Baray na aga, sa Induga Boss. Mga Bicolano. Ito diyan Sorsogon. Mata na ka mo. Para kami nakukuryente nito ugana. Huwag ko kayo kumapit sa 220 volts. Saan ho kayo sa Sorsogon? Calao, Prieto Diaz. Sorsogon. Calao, Prieto Diaz. Calao, Prieto Diaz. Ayun. Yan din galing sa DZRH yung dalawang pwede at saka mga Espanya. Teka muna. Painumin mo muna nga ng tubig, Sherwin. Si Tatay Pedro. Tubig. Tubig! Ayun, may naglalaba doon. Baka ibuhusan. Sumasobra ang panginginig eh. Tingnan nyo tubig! Palagay ko ikaw na Sherwin yung nanginginig eh. Sherwin. Damay na to. Damay na to. Ayun na tubig, ayun na. Sukayan! Para suka. Dato puti. Pagtitirahin ng buhok. Mario, Chef. Sausawan yun eh. Pansausawan. Sausawan ng... Ayos na kayo. Okay na. Ayos na. Ayos na. Pag yung kamay ko nangangatog na rin, hindi ko maintindihan. Ba't nakakahawa yung inig nyo, no? Matagal ng tagapakinig ng DZRH si Tatay Pedro. Matagal na po, 1980s pa. 1980s. Teka muna, gano'n na ho ba kayo katagal dyan dito sa Santa Ana? Mahigit 26
26 years na ba? Tagal na, ano? Ayan. Sige na, ikaw na nga, Sherwin. Sherwin, parang inaalo. Baka mapataw. Kami nahihirapan. Kinakabahan ako eh. Tatay Pedro, dahil sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Antonio Tabarna at Jerry Baha. Antonio Tabarna, Jerry Baha, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Maraming salamat. Salamat po. Dos. Thank you. Thank you po. At nako tatay, hindi lang yan dahil Bangong Ka-Bloom ang hatid sa inyong mga damit kapag ginamitan to ng Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak nasa Charm Popcorn Purple Eternity. At hindi lang yan, meron kang DZRH t-shirt. Ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt, mapapasaya na. At meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Yan, tatay. Kailangan masagot mo naman yung ating word of the day para makuha yung ating medium component. Hopeful. Dahil dyan meron kang medium component, hatid sa atin ang Astron, alagang Astron, alagang maasahan. Ano naman masasabi sa 2x2? Happy birthday. Jerry Baha. Birthday pa yung anak ko. Birthday rin ngayon. Birthday ngayon. Yung bunso ko. Ano pangalan? Peter Jan Michael. Si Peter Jan Michael. Happy birthday. Peter Jan Michael. Happy birthday. Happy birthday, Peter Jan Michael. Ayun, maraming salamat. Thank you. Sherwin, sabi ni Ate Heidi, ito daw bang si Kuya matagal ng tagapanginig ng DZRH? Ito ang totoong Tagapanginig ng DZRH. Ayos. ko, nanginginig na rin. Ayos, Kuya. Thank you. Siyempre sa mga manginginig dyan na nais manalo ng 1,000 pieces lagi tumutok sa DZRH, baka kayo na sa sunod dating winners sa DZRH Malakas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun, tinan mo nga, umirit pa na pahabol. At saka manginig yun. Una sa Pilipino. 7:18 ng ating oras. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you by RH. Pangunahing balita. Alas 7:23 ang ating oras. Handang-handa na ang PNP para sa SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mahigit sa 20,000 pulis ay pakakalat para tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa SONA ng Pangulo sa Batasan Pambansa sa Quezon City. Magiging katuwang ng PNP ang mga tauhan mula sa iba pang hanay at ahensya ng pamahalaan gaya ng militar para sa karagdagang seguridad, gayon din ang MMDA at LGUs para naman sa pangangasiwa ng traffic. Bukod sa mga i-deploy na pulis ay mayroon ding mga naka-standby para rumesponde sa anumang sitwasyon. Pagtiyag ng PNP Chief na isapinala nila ang comprehensive security plan at nasa final phase na rin ang coordination, rehearsals and deployment ng lahat ng kaukulang units para sa maayos at payapang SONA ng Pangulo. Paigtingin ng PNP ang hakbang upang mapalakas ang seguridad ng mga motorcycle taxi rider. Ito kasunod ng dalawang magkahiwalay na insidente ng pagpatay sa mga rider. Ang PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co, nakikipag-ugnayan na sila sa mga ride-hailing companies para sa mas mahigpit na safety measures. Kabilang sa mga pinag-aaralan ang mas mahigpit na verifikasyon sa pagkakakilanlan ng mga pasahero bago pa man magsimula ang biyahe. Sinabi ni Co na layunin ng PNP na magpatupad ng mga preventive at proactive measures upang maiwasan ang krimen. Matatandaan noong July 14, isang motorcycle rider ang ninakawan at sinaksak ng ice pick ng kanyang pasahero sa Caloocan at Kalaunay nasawi. Noong July 15 naman, isa pang rider ang pinatay at ninakawan ng pasaherong nag-book ng biyahe mula Maynila patungong Cavite na umani nangikil pa sa pamilya ng biktima.
Napag-uusapan ng seguridad. Eto, sa eskwelahan naman. Seguridad dyan sa Araulio High School sa Maynila. RH9, Tina Nolasco. Kamintina! Sa Jerry Katunying, doble higpit ang seguridad na ipinatutupad dito sa Aurelio High School sa Maynila. Kasunod ng kumalat na mensahe mula sa isang Facebook account na nagbababala ng posibleng karahasan sa nasabing paaralan na mangyayari umano sa oras ng break time. Sa naturang mensahe, nakasaad na umano'y may nakapagtabi at nakapagtanim ng armas sa loob ng eskwelahan. Batay na sinagunaanan ng mga pulis na nakapanayam ng Teacher Aid na nagbabantay dito sa paligid ng paaralan. Ayon naman sa guardia ng paaralan, maliban sa panulusok ng estudyante sa kapwa estudyante ng Viernes Negatia, wala nang ibang insidenteng naitala sa school. Bilang pag-iingat at para na rin sa seguridad ng mga mag-aaral at school personnel, may nakabantay ngayong 2 tauhan ng Manila Police District sa paaralan at masusi ini-inspeksyon ang bag ng mga estudyanteng papasok. Una na rin nag-inspeksyon ang Manila Police District at mga tauhan ng district ngayong umaga ng madaling araw sa paaralan. Ilan namang mga magulang ang nag-aalala sa seguridad ng kanilang mga anak. Hello, Tina. Ba't ba humihina yung audio ni Tina, no? Humihina, Tina. Parang lumalayo ka. Oo. Ayan. Kala namin nag-take over na si Hina Nolasco. Humihina eh. Oo. Katunying ka, Jerry. Ayan. Ilan namang mga magulang ang nag-aalala sa seguridad ng kanilang mga anak? Yun nga. Oo, talaga naman kapag may ganyang kumalat na balita, ay mag-aalala mga magulang sa sitwasyon ng kanilang mga anak. Correct. At ilan din sa mga magulang na ating nakapanayam ang hindi aware o hindi alam na may ganoong banta. Pero dito sa text message sa kanilang group chat na pinakita sa atin ng isang magulang na si Tatay Kairos ay may anunsyo yung teacher ng kanyang anak na mayroon nga na nangyari nga ganitong text message o kumakalat na text message. Wala namang anunsyo ng kanselasyon ng klase dito sa Aurelio High School at sinubukang din makapanayam ng DJ ang principal ng paaralan pero may pagtutulong o meeting raw ito at sabi nito ng mga school staff na ating nakapanayam. Sa kasalukuyan sa Jerry Katunying, mapayapa at maayos ang sitwasyon dito sa paaralan at nakabantay ang 2 tauhan ng Manila Police District. Mula sa Aurelio High School, ito sa para sa Teacher Aid, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Tina. Natuloy kaya yung pag-ikot ni Secretary Vince Dizon kanina? Madaling araw. Mag-inspection dyan sa EDSA Rehab. Oo. Tama-tama at mukhang nakatutok sa kanya. Tinutukan ni RH15 Giselle Gafort, si DPWH Secretary Vince Dizon na kinakalad ka din ngayon sa NBI investigation sa 2019 SEA Games. RH15 Giselle Gafort. Coming, Giselle! Jerry Katunying, haharap daw si Public Works Secretary Vince Dizon sakaling ipasabina ng National Bureau of Investigation kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Sa ambush interview, sinabi ni Dizon na handa siyang makipagtulungan sa anumang pagsisiyasat. Hindi raw siya nababahala dahil 2021 pa siya na-absuelto sa kasong graft at malversation. Idiniin ng kalihim na malinis yung kanyang konsensya. Kumpiyansa siya na walang irregularidad sa konstruksyon ng Nuclear City Sports Complex kung saan ginanap yung 2019 SEA Games. Si Dizon yung nangasiwa sa pagpapatayo ng pasilidad bilang dating presidente at CEO ng Bases Conversion and Development Authority o yung BCDA. Una nang sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matipag, ipatatawag niya raw yung kalihim kung kinakailangan lamang. Tututok yung investigasyon ng Bureau sa umano'y unliquidated na pondo ng 2019 SEA Games sa pamagitan ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC na pinamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano noon. Kabilang daw doon sa mga sisilipin yung kontrobersyal na kikiam na isinilbi sa mga lumahok doon sa palaro
50 milyong piso na kaldero umano'y hindi nabayaran na travel agencies at uniforme. Gayon din yung mga allowance ng mga atleta doon. Ang binabanggit ni Director Matibag, kung ipatatawag pa nila yung Public Works Secretary, ito ay para hindi sa saklaw ng kanilang investigasyon, kundi para magbigay linaw lamang sa iba't ibang usapin. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Yung pinapakita ba natin na Mother na video? Mother? Wala. Hindi si Mother. Itong video na to, ito yung kanina. Sa inspection ni Secretary Vince. Yung inspection ni Secretary Vince sa ongoing EDSA rehabilitation. Ang aga kasi, alas 3 na madaling araw. Alas 3 na madaling araw, kaya nung dumating si Val Gonzales dun, nakaalis na si Secretary Vince. Hindi inabutan. Ito naman si Secretary Vince, kaya daw kailangang maaga, kasi yun yung oras na gumagawa. Gumagawa, yan may oras kasi na pag, tigil ang trabaho. Pag ganitong rush hour na, tigil na trabaho dyan. Pero in fairness, mabilis ang gawa. Mabilis ang trabaho. Iba talaga pag tinututukan. Nakatutok! 24 oras! Samantala, eto na ang bad news. Naku po. Eto na, bad news. Posibleng tumaas bukas ng hanggang 10.50 ang kada litro ng diesel at 3.50 hanggang 4 pesos naman ang pwedeng itaas ng gasolina. Kasunod ito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran na nagdulot ng pangamba sa supply ng langis. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, ang pagtaya ay batay sa galaw ng presyo sa crudo sa world market, foreign exchange, cargo premiums at iba pang gastusin sa industriya ng langis. Nagbabala ito na maaring lalo pang lumala ang daloy ng enerhiya sa buong mundo kung maisasara pati ang Red Sea export route sa pamamagitan ng Houthi rebels sa Yemen. Bahagyang nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar ayon sa Bankers Association of the Philippines. Nagsara ang palitan sa 61.58 per dollar noong Biyernes. Mas malakas ito sa 61.62 kada dolyar na naitala noong Huwebes. Samantala, bumaba naman sa $1.08 billion ang total trading volume mula sa nakalipas na $1.29 billion. Susunod! Dito mo! Senator Ping Lacson may pangako raw. Ano daw yung pangako? May pangako kay Senator Alan Peter Cayetano. Napaigtad tuloy na ganun si Assistant Ombudsman Eliseo Cruz. General Eli Cruz. Matindi kayo ang mag-iimbestiga sa mga balitaktakan. Ang tindi nitong mga pangyayari sa Senado At sino itong maganda at magaling na aktres? Nagbago ang ugali. Matapos na makabili ng sariling condo unit, pati mga magulang daw ngayon ay inaaway na. Grabe naman, nakabili lang ng kondo. Nakabili lang ng kondo. Kuya Boy Fabian, inaaway na ang magulang. May aabangan kayo na Ate Lani. Ayan, sino yan? Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa patuloy na 7:34. This time check is brought Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bachero. Sungit. Napapansin ko ang daming gustong maging healthy ngayon. Exercise, vitamins, healthy food. Pero minsan, nakakalimutan natin yung isang mahalagang bahagi ng katawan natin. Alam mo kung ano yun? Ano yun? Ang tiyan. Tumpak, kumbachero. Kapag hindi maayos yung digestive system natin, pwedeng maapektuhan ang overall well-being. Kaya mahalagang alagaan ito araw-araw, hindi lang kapag meron ng nararamdaman. Kaya maganda pong idagdag sa daily routine natin ang BioPro. Dahil ang BioPro ay may 19 probiotic strains na nagtutulungan para suportahan ang healthy digestive system at mapanatili ang balanse ng good bacteria sa ating tiyan. Hanapin ang BioPro sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide. Available na rin sa inyong mga favorite online shopping platforms. BioPro, ang inyong daily probiotic partner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari po i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:45. Tuloy ang mga pangunahing balita. Nangako si Senator Ping Lacson na papapanagutin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano hinggil sa hanggang sa mapunta ito sa Quezon City Jail na dapat anya nitong kalagyan. Tindi nito. Ang pahayag ay kasunod ng FB Live ni Cayetano habang kinukwestiyon ang integridad at paglaki ng yaman ni Lacson batay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson na handa siyang lumaban upang ipagtanggol ang kanyang pangalan at iginiit na may mga importante at testigong handang magbigay ng ebidensya laban kay Cayetano. Binigyang din ni Lacson na sa mahigit 5 dekada niya sa serbisyo publiko bilang pulis at senador ay pinanatili niya ang tinatawag na no-take policy at hindi tumanggap ng suhol, kickback o pork barrel. Iginit din ito na lehitimo ang pagtaas ng kanyang net worth habang wala siya sa gobyerno mula noong 2022 at nakasado mano ito sa kanyang income tax returns. Iimbestigahan din ng Senate Blue Ribbon Committee ang flood control project sa lungsod ng Taguig. Ayon kay Blue Ribbon Chairman Senator Erwin Tulfo, kabilang ang Taguig sa mga lugar na sisiyasatin kaugnay ng umano'y mga anomalya sa flood control projects. Una rito, hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Senate panel na imbestigahan ang mga proyekto sa kanilang lungsod. Sabi ni Tulfo, maging ang kapatid ni Senator Alan Peter na si PTV General Manager Lino Cayetano ay nananawagan ding busisiin ng otoridad ang mga flood control project sa Taguig City. Sa ibang balita, pinagtibay ni House Speaker Faustino Boji III ang pangako ng Kamara na walang lalawigan ang maiiwan sa pagunlad ng bansa sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa edukasyon, nutrisyon at pagpapaunlad ng komunidad. Sa pagdiriwang ng ika-60 anibersaryo ng South Cotabato at ika-27 Tinalak Festival, sinabi ni D na patuloy na isusulong ng Kamara ang mga batas na magpapalawak ng oportunidad para sa mga pamilyang Pilipino at magtitiyak ng inclusive growth sa buong bansa. Iginit ni Speaker D na ang pagunlad ng South Cotabato ay sa nakalipas na 6 na dekada ay nagpapakita na maaring makamit kapag magtutulungan ng gobyerno at mga mamamayan. Binigyang din ito na patuloy na pagkikinggan ng Kamara ang tinig ng mga LGUs at mamamayan upang matiyak na tumutugon ang batas sa kanilang tunay na pangangailangan. Nabuwag ng mga otoridad ang isang iligal na pagawaan ng fertilizer sa Barangay Santa Monica, Rizal, Nueva Ecija. Nasamsam ng mga otoridad sa warehouse ng Don Fertilizer Manufacturing ang nasa 500 bag ng illegal fertilizers, 21 granulator machines at ilang delivery trucks na tinatayang nagkakahalaga ng 700,000 piso. Ayon kay Fertilizer and Pesticide Authority Director Glenn Estrada, bigo ang may-ari ng naturang warehouse na si Daniel De Los Santos na makapagpresenta ng permit at mga lisensya na kailangan para sa pagmanufacture ng pataba. Lumitaw din sa kanilang verifikasyon na nag-ooperate ang pasilidad ng walang registration. Samantala, pinuri naman ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr. ang naging matagumpay na operasyon na anyay layong maprotektahan ang mga magsasaka at consumers mula sa panganib ng peking agricultural inputs. Kaya pala yung nabili ni Ferdi, imbis na lumaki ang talong, lumiit. Umurong. Naku po, inang.
pangunahing balita sa showbiz. Napakahirap naman kasi. Wala kang kalaban-laban eh. Di ba? Bibili ka ng fertilizer. Ang gusto mo, gumanda ang pananim mo. Siyempre. Lumaki, lumago. Tapos peke yung mabibili mo. Na fertilizer. Nako po, Nag-aaksaya ka lang ng pera. Kawawa itong ating mga magsasaka na bibiktima nito. Marami. Ano ba yan? Online ba yung fertilizer meron na peke kasing na yan? online selling kumbatsero Naku, ang problema sa online, ano? Yung pala ang isa. Napakatindi. Ang daming fake sa online. Online selling. Kung nasamsam na to, meron talagang pagawaan eh. Kaya lang, walang mga registration. Kaya ang tawag doon, peke. Peke pa rin yan. Peke pa rin yun. Ay, nako. Di ba? Kuya Obet Imperio, Ate Gigi Imperio, magandang morning! Ay, salamat po pala sa mga lahat ng bumati kahit walang ipinadala. Meron dito. Meron? May pinadala? Wala ka nga kasi eh. Kaya ang ginawa namin, pag wala. inuwi na. Alangan namang sayakin namin yun. Sabagay, ang dami namin dito. Kapag perishable naman, pwede na ninyong consume. Ang inaalala namin yung lagi mong pinagbibilin sa amin, kumbatsero, huwag mag-aaksaya ng pagkain. We took it to heart, kami ni Mother. Lahat. Ayan. Ayos, Mother. Tapos na, di ba? Happy birthday to you. May cake pa, tingnan mo. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Thank you. Ang ganda, Siglahan nyo naman. Happy birthday. Birthday. Lapit kayo. Lapit. Happy birthday to you. Thank you. Salamat po. Your greeting is good. Palakpakan mo lang, huwag mo hipan. Oo nga, kaya nga hawak ko Paano ko papalakpakan? Ayan. Thank you. Happy birthday pa sa'yo, Jerry. Tignan mo. Sige nga, may babati pa kay Kumbatsero. Tapos may gift pa kami sa yung rambutan. Wow! Thank you. Salamat. May humahabol! Sino? Si Jerry Baha! Dahil... Birthday niya ngayon! Happy birthday, Jerry! Happy birthday to you! Happy birthday ka, Jerry! Wala ba tayo dyan? Happy birthday, Jerry. Di ba kalahin si Jerry Baha pala, 35 years old lang? Ang alam ko, waistline yan. Huwag kang magsisinungaling, GB, dahil alam ko, elementary pa lang ako, pinanunood na kita. Jerry, happy birthday. Sana mas maging dumami pa ang mga negosyo mong pinasisimulan para lalo pang yumaman. Kasi pagka yumayaman ka, napakabait dito si Jerry. He shares his blessings. Kaya GB, maraming salamat sa breakfast. Huwag mong kalimutan yung tanghalian at saka ang hapunan ngayong araw na ito. Happy 35th birthday. Hi, Sir Jerry! Boss Jerry, shoutout sa'yo, boss. Mabuhay ka pa ng matagal, boss. At sana marami ka pang mapasayang mga tao at matulungan. At ayan, lalong-lalo siyempre yung asawa mo. Yan ang pinaka-importanting, pinaka-pasayahin mo sa lahat. So, and then, boss, ingat lagi and God bless with your birthday, boss. Hi, Sir Jerry Baha. This is Alex G. Binabati ko po kayo ng happy birthday and more birthdays to come. God bless you at sana po lahat ng inyong mga dinadalangin ay matupad nyo in God's perfect time. Hope to see you soon again. Hi, Jerry, our dear inaanak. We wish you a happy birthday. May the Lord bless you and keep you always. Many more birthdays to come, more blessings, and good health. Of course, babies to come also. We love you and God bless you and enjoy your birthday. Happy birthday, Jerry. God bless. Nais kalbati si Bok Jerry Baha. Bok, happy birthday. God bless you. Ride soon at maraming salamat sa iyong laging pagbibigay serbisyo sa ating mga tagapakinig sa DCRH. Mabuhay at happy birthday, Bok Jerry. Happy birthday, Daddy. Enjoy your day. We love you. Salamat sa lahat ng Jollibee, KFC, McDo. Schedule na ang next travel. Saan tayo? Happy birthday, B!
Sana happy ka with all the surprises ngayong birthday mo dahil deserve na deserve mo yan, B. At syempre ang lagi kong hiling ay matupad lahat ng dalangin natin, dalangin mo. At palagi kang happy at healthy. Happy, happy birthday. I love you. Birthday na ni Jerry! Birthday na ni Jerry! Birthday ni Jerry! Ngayon! Happy birthday, Sex Bomb Jerry! Get out! Ano nagdala ron? Yun ang nagdala. At ito pinakamatindi. Ito ba? Sila kay. Thank you. Ano pa sa Star City to, ha? Isosoli mo lang. Thank you. Salamat sa inyo. Lakay, thank you. Mother, ang ating Thank you. DCRH family. Sige, kainin nyo na yung cake na yan. Gaya ng dati. Hindi, kainin na natin dito yan. Kainin na natin dito yan. Happy birthday, kumbachero. Thank At you. doon po sa mga nagpadala ng kung ano-ano dito. Huwag nyo na hanapin. Huwag nyo na hanapin dahil inubos na po namin. Paringat, take it away. Number 1. Ay, nalungkot to si Kuya Boy Fabian. Akala daw Bakit? niya kanina, papasok na si Morley. Huwag ka mag-alala. Abot pa. May buhay, may pag-asa. Uy, nga pala, mga taga-NIA, yung mga nagte-text sa atin at nagpapaabot, meron daw madalas bumisita dyan na ang pangalan ay Bong Collado, na wala naman dala, kumbachero. Kaya, siyempre, kapag ikaw pupuntahan, bibisitahin, medya, yung iba dyan, may dalaman lang prutas, ano man lang. Ito man daw, ay halos araw-araw andon. Ang problema, ginagamit ang pangalan ni Direk Loris Guillen. Ganon? Oo. Sinabi ko, bakit Direk Loris Guillen? Diba, Administrator Eddie Guillen ang nandyan? Ay, Administrator Eddie Guillen, mukhang meron daw gumagamit ng pangalan mo dyan at mukhang halos araw-araw ay nandyan sa NIA at nangaharbat ng kutakot-takot na kontrata. Ganon? Nakakapag-deliver ba? Dapat nakakapag-deliver. Kung nakakapag-deliver naman, walang hindi, problema. Ibig sabihin, baka, kaya kung sinasabing nakapag-deliver naman, nagpunta sa opisina niya, tapos nangako sa iba, nakakakuha ba talaga siya ng kontrata? Kapag ka ganun yung taong yun, dapat magulpi yun. Kaya, at saka yun nga, ginagamit daw ang pangalan ni Direk ni Administrator ano pangalan? Bong Collado. Bong Collado. Direk tuloy. Administrator, paki-check mo nga yan. Daw yan? Anong paki-check mo nga. Katauhan yan? Yun lang ang naisumbong sa atin na halos minimiyat daw ang NIA at kung ano-anong opisina ang pinupuntahan doon at sinasabi siya raw pinadala ni Admin Guillen. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Dapat yan makutusan. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, ho? Tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Uy, grabe, sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Tataas na naman bukas. Tataas na naman, kaya mataas po ang demand ngayon sa electric vehicles tulad ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent. Matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong nakarang taon.
Nanguna po ang Tigo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Meron din po itong iba't ibang safety at driver assistance features kabilang advanced driver assistance systems, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,578,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid, reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tigo REV. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Ay, thank you po ulit sa lahat ng bumate, nagpaabot ng pagbate sa ating birthday. Hindi ko na kayo may isa-isa dahil kulang ang oras ng 2x2 at ng DZRH. Thank you po sa inyo lahat. Gustong bumati sa iyo, kumbachero. Kaya lang, wala na nga tayong oras. Kaya ang babatiin ko na lang ay si Rosel. Happy birthday, Mrs. Bukas. Advance. Bukas. Birthday ng aking esposa. Ayan. Iba talaga yung mga pinanganak ng July. Yan. Suko na ako. Yan. All men are created equal. But only the best are born in July. Sa August, kayo naman. Yung mga pinanganak ng August, kayo naman ang magsasabi niyan. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming Bayan! Susunod na! Outside taste freeze. Diane sat on Jackie's lap, got his hands between her knees.